Bakit nga ba tahimik ang Kathden? Ito pala ang rason mga kasambreros, and kakulitan ni Alden of course ay may take 2 no doon sa Stars on the Floor mga kasambreros. And by the way isang vlog lang po yung upload ko kahapon, February 23, 2026 kasi medyo busy ang lolo niyo po kahapon no. Pero unahin ko ito mga minor items natin mga kasambreros. Ang cute ng ginawa ng dito ng isang admin of course, si Jason Starr 10 hours ago sa Kathden. Bagay po ba? Sabi dito ni Jason Starr no. Tapos ginawa parang nag-heart sign ang Kathden mga kasambreros. Naka-pink si Tisoy at saka naka-white na t-shirt. Si Kath naman ayan naka-sleeveless no, na white din po. So ang galing no, parang hindi siya edited mga kasambreros pero I'm 95% sure po na edited ito mga kasambreros dahil sa walang picture ang Kathden during promo ng Hello Love Again. Na ganito yung kanilang suot mga kasambreros at ganito yung kanilang postura. So pero nagpapasalamat kay Jason Starr. Solid na solid Kathden si Jason. Tapos ito posted ng Kathniel Humaners no, she literally find romantic drama acting looks like no. Si Catherine Bernardo mga kasambreros no, kasama dito yung isa sa mga pictures niya ay yung sa Hello Love Goodbye sila mga kasambreros ni Soiti, na pahiwalay na sila, napupunta na nga si Joy sa Canada mga kasambreros. Tapos yung ibang pictures niya dito ay The House of Us yata. Tapos yung hindi ko alam yung mga Kathniel movies talaga mga kasambreros no, pero dito ay parang pinuri ng Kathniel Humaniters ang acting prowess ni Ma'am Catherine no, na absolutely she is excellent or outstanding mga kasambreros when it comes to acting. Ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Pinagtabi niya ang Kathden. Ito, legit na may bench, na parehong may bench videos ang Kathden dito. And 92% ako dito mga kasambreros na totoo ito. Tapos 8% na hindi. Kasi, di ba dati sa bench campaign nila, and although inisip ko rin na hindi sila nagkasabay ng bench campaign mga kasambreros at nagsuot ng ganito, pero siya no, medyo hindi siya edited mga kasambreros. Nagdadalawang isip ako dito na part mga kasambreros. So sa bench campaign nito nila mga kasambreros no, ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, na kung saan ay parehong parang dirty white no, or light brown ang suot ng dalawa mga kasambreros. So pero pa-comment naman po no kung ito po ay edited no during promo ng bench mga kasambreros mga 2025 last year yata ito mga Tapos ito wala kasi akong name kung sino tong nagpa-picture kay Ma'am Catherine Tapos naka-black dito si attorney. Parang dalawa yata yung nasa record ko dito. Yes, parang dalawa. Tapos yung isa video na kung saan ay parang spotted as Ma'am Catherine no, naka-black siya tapos may konting stripes na white yung kanyang damit mga kasambreros. So I'm not really sure kung saang event ito, pero ang sure ko dito ay kasi mababa maiksi pa yung buhok niya mga kasambreros. So I'm supposing na ito po ay throwback din po mga kasambreros. So try kong play itong video mamaya. Tapos parang sasabi dito ng fans na or ang fan na Kuya si Catherine dito ang ganda, sabing ganon. Napakagandang para sa nila lang no, parang ganon mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine parang may kinakausap siya. Sabi niya ang ganda-ganda niya, di ba ang ganda? Sabing ganon. Tapos nag-thank you siya sa mga kasambreros. So pe-play ko to mamaya mga kasambreros para pakinggan ninyo. Tapos ito si Alden naka-brown siya na parang varsity jacket, varsity sweatshirt or jacket mga kasambreros no. Dark brown at saka light brown mga kasambreros yung combination ng kanyang damit dito. Tapos
Yung isa naman ay may hawak siya na mic, no? If I'm not mistaken, during parang pag-award sa kanyang McDo sa Santa Rosa, sa kanya mga kasembreros, no? 2025 pa ito, Scaling Excellence. Parang awarding ceremony ng mga nagle-level up or awarded na mga sales ng McDo, mga kasembreros or business within Santa Rosa or within Laguna, mga kasembreros. Tapos siyang ay isa sa mga awardees, di ba, ng businesses doon sa Laguna na merong malalaking sales, mga kasembreros, or standout ang nahakot na sales or income, mga kasembreros, when it comes to business. Pero hindi ko lang sure kung particularly lang ito or specific lang sa McDo na mga businesses, or franchises or branches, mga kasembreros. Pero nga talagang parang kada taon naman talaga na inaward yung kasi nga talagang income, hakot sales ang business niya Pops Alden, no? Talagang binibiyaan siya Alden, mga kasembreros, ng pagpapala. So lalo pat meron na siyang Santa Rosa Bayan, no, sa Barangay Kanluran sa Heritage, mga kasembreros. So another mag-aantay na naman ako. Alam ko December 20, hindi siya December, basta siya throwback din ito, mga kasembreros. If I'm not kung hindi ako magkakamali, ay sa susunod na naman na awarding ngayong taon ay a-awardan na naman siya ng ganito, mga kasembreros, no, na Hakot Sales Award sa kanyang McDo, no, 2 na. Tapos ito, one day ago, mga kasembreros, natatawa ako dito sa caption, no, posted ni AV, tinandem-tandem niya si Mayor Mark Alcala kay Catherine. Sabi niya pa dito ay talagang swak at bagay ang tambalan ng Catherine Bernardo at Mark Alcala. Isang pairing na may natural na chemistry at effortless charm. Ramdam ang good vibes at comfortable connection nila, dahilan kung bakit maraming fans ang kinikilig at sumusuporta sa kanilang tandem. Bukod sa visuals na parehong standout, kapansin-pansin din ang kanilang playful energy at genuine na samahan na lalong nagpapaganda sa kanilang presence kapag magkasama. Isang kombinasyon ng charm, charisma at relatability na madaling mahalin ng audience. Natatawa ako, never naman sila nagsama. So parang tapos paano mo sabihin na playful yung energy, genuine na samahan, lalong nagpapaganda sa kanilang presence kapag magkasama. Never nga sila nagsama sa totoong buhay. Talagang inawa yung no. 'Di ba? Parang sa reality check, never naman sila nagkaroon ng box office records, 'di ba? Cut din lang talaga ang sakalam, isang kombinasyon ng charm, charisma at relatability, madaling mahalin ng audience. Ay nako po. Hindi ko lang si Mayor Mark Alcala busy sa kanyang nasasakupan. Tapos ang mga editor naman nito ay busy rin sa kanila sa kanilang pang-i-edit ng mga picture, mga kasembreros. Sana naman ay makonsensya ang mga ang mga nag-edit ng AI, tapos papalabasin sa madla na yun nga, na nagsama, spotted, kumain, lumabas. Ay nako po. So move on at saka din check din sana pag may time. Now kasi madali kasi kahit si Ma'am Naybara Lopez, parang na rin siya naniwala na sila ng ating Mayor Mark Alcala. So yun, tapos may malaman na rin natin AI at saka peke pala yung mga videos at pictures, mga kasembreros, no. Tapos ito, ang cute naman Catherine dito, nakadilaw siya, mga kasembreros, no. Maliit pa dito si attorney. Tapos nag-match yung kanyang upuan sa kulay ng kanyang damit, mga kasembreros. So siguro mga nasa 13 years old, no, or 14 years old dito si dito si Box Office Queen, na kung saan ay walang mag-aakala na siya pala yung magiging next box office title list, mga kasembreros. Tapos ito, pero throwback ito, mga kasembreros, of course. Ito si Alden, no, bumisita sa Cebuana, mga kasembreros. So kagaya na mention ko na nakaraan ay or kagabi yun, mga kasembreros, na yung
parang video ni Alden, mga kasambreros, na nagda-drive siya ng bongga at ang malakasang kotse, mga kasambreros. Tesla, according din kay parang Tesla yung ano na to ng kotse na, pero yun po ay part ng kanyang bagong Cebuana endorsement, mga kasambreros, or Cebuana commercial video. Naabangan natin, no? Ngayon po ay tahimik ang Instagram ni Pops Alden, mga kasambreros, at saka ni Ma'am Catherine. So yan yung itatakal natin after ng mga few items natin, mga kasambreros. So ito po ay bumisita si Alden sa isang branch ng Cebuana, mga kasambreros, no? Pero ang hindi ko lang sure kung kailan ito, but 95% ako na ito po ay throwback, mga kasambreros. Kapag merong bago, pinapost naman niya ni Alden, mga kasambreros. Tapos may karugtong pala na post yun si Lulu, yung pictures ni Catherine, yung recently niya na picture na yung work, trabaho si attorney, mga kasambreros. Si Lulu Romero, hindi pala Moreno, sorry po. High energy presentation, yung kanilang yung isang caption niya dito, mga kasambreros. Tapos yung isa ay Friday meeting with Kath. Ito po yung na-flash ko nung nakaraan, mga kasambreros. So nung Friday pala, nagkaroon sila ng meeting, no, Feb 20, no, if I'm not mistaken, mga kasambreros, no, Feb 20 yung meeting nila, no, mga kasambreros. Feb 22, 21, and then Thursday pa, Friday, 21 pala, Feb 21 yung meeting na ito, mga kasambreros. Sana po Elena 1944 na ito, no, na kanilang meeting, mga kasambreros. Kasi panibagong set to hindi to production team ng Someone Someday. Kilala ko yung ibang production staff ng Someone Someday, no, sina Direct Chad Vidanes at Dali Dulu, mga kasambreros. So yun, pero ito ay another or po pwede rin naman siyang another endorsement video, no, na gagawin ni attorney. Pero yun, aabangan natin, mga kasambreros, ito. Tapos yun, no, bakit kaya pala tahimik ang Kath din, no? Napapansin ko ito, mga kasambreros, yung Instagram, yung social media accounts ng Kath so far. Sobrang busy nila, no? And kagaya na mention ko kahapon dun sa vlog nga natin na pareho sila nagpapapayat, di ba? So I'm supposing talaga na merong lulutuin ang Kath din, mga kasambreros, no? Na kung hindi man bagong project, alam natin si Alden ay nakaset pa sa Love Siargao, mga kasambreros. Tapos Code Gray. Yung Code Gray niya, parang soft launch pa lang yung ginagawa nila. Wala pa talagang, alam yung kagaya ng Love Siargao na talagang with all the interview or parang media launch, mga kasambreros, no? Pero abangan natin. So, ito yung nakita kong reason kung bakit tahimik sila, no? Ang Kath din. Hindi mo sila nakitang tulad nun, di sila umattend ng PAFTA. Alam kong sobrang busy ni Alden, no? Alam mo yung pattern nila, kung kayo po ay talagang taga-subaybay dito sa ating channel, yung pattern nila talaga trabaho. Nung Valentine's Day, asan sila? Okay? Sa trabaho. Pareho silang nasa trabaho, mga kasambreros. Yung ginagawa lang ng iba, ay ginagawa ng kwento na si Kath nag-date dito, si Kath nag-date dito, o pumunta dito. So, yun. Kung kaya mga tao ay, kung parang napakatalino na ng Catherine para pumatol sa isang politiko na alam niyang, alam mo yun, may bad record sa ngayon, very hot issue, yung nakawan sa Kongreso, nakawan kaliwat kanan. So, parang sobrang talino naman ni Kath, mga kasambreros, na para patulan yung mga yung mga nega. And yun nga, para sila nagpapapayat. May isa nga dito, di ba, yung parang dito, yung si Sir Alden ay spotted na dito na nagbike kahapon, mga kasambreros, no? Naka bisikleta mode si Alden. So nakita ko yung figure niya, talagang nagpapapayat siya, mga kasambreros, and siguro dieta, no? Nagda-diet din si Pops, mga kasambreros, habang nag-workout, nagbibisikleta, and so on, mga kasambreros. And ganoon din si Ma'am Catherine, no? Talagang nakita ko yung na-reshape yung kanilang form.
into a thinner na figure, mga kasembreros. So, and sana, no, talagang Elena 1944 itong kanilang gagawin. Very excited na tayo, mga kasombrero. So, talagang abang-abang lang tayo, no. Ito yung dahilan siguro na tahimik ang Kafden, mga kasombreros, maging sa kanilang social media. Kasi si Alden may Stars on the Floor pa, no. Tapos, March pa yata yung sa triathlon nila. Tapos yung Love Siargao. Ngayon, alam niyo po, tulad nito, no, Feb 23, may baha pa rin dito sa amin sa ilalim ng bahay, pero humuhupa na yung baha. Ang sapa kasi dito sa amin po ay connected, no? Kung kaya connected sa Siargao, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte. So, kapag bumabaha dito, hindi safe po na mag-shoot, no? Especially Sir Alden and Ma'am Nadine Lustre, nakaset sila na mag-shoot ng Love Siargao nga. So, pero in the meantime, siguro laylo muna sila. Naintindihan natin siguro yung delay rin ng kanilang pag-shoot, mga kasembres, or pagtitape ng Love Siargao kasi nga dala ng panahon, no? Which is very risky. So, yun siguro yung inisip din ng management na talagang safety first, which is definitely tama, mga kasembreros, no? Kailangan safety muna bago yung mga bago gawin kung ano yung plano na kanilang gagawin, mga kasembreros. So, yun po, no. Pero in the meantime, talagang tahimik sila. Apart from work, nakita natin yung pattern, trabaho. And kung i-stalk niyo po si Mayor Mark Alcala, trabaho din ang ginagawa niya, mga kasembreros. So, kung makita silang spotted, ay AI na naman yan, mga kasembreros. So, team panatag pa rin tayo. Tapos ito, si Alden dito ay host yata siya dito ng naka-black siya, no, ng tuxedo, tapos may mic. Host yata siya dito ng Miss Laguna 2020, Miss Universe Laguna 2025 or 2024, mga kasembreros, no. So sobrang igop ni Soiti dito, mga kasembreros. Talagang siya, talagang well-groomed, of course, no. Talagang alagang-alaga si Soiti, mga kasembreros ng Studio 24C. Ito na, isa sa mga major items natin, itong kakulitan ni Alden at saka ni Marian dun sa sa may Stars on the Floor. Mamaya play ko to. Ang ginawa nila dito, di ba, pina-voice over ni malamang napanood niyo ito, mga kasembreros, sa live. Pina-voice over si Alden dito, pina-voice over ni Marian si Alden dito. Parang kunwari daw si Jeremy at saka si Marian ay mag-boyfriend, girlfriend. Tapos, nakita nga dito si Shanti na sobrang tangkad, mga kasembreros. Sabi ni Alden, 3, 2, 1, action. Sabi ni Alden, si Jeremy nakatitig sa kanyang irog. Sabi, ng pagkatagal-tagal na panahon habang si Yanya naman ay nakatingin sa alapaap. Tapos, biglang sumandal sa ay, naku po. Nakakatawa talaga yung mag-ating tong. Tapos, sobrang kilig naman kasi sumandal si Marian. Hello, Marian Rivera yan. Sumandal sa balikat mo. Tapos, nagpahinga, sabi niya ganon. Tapos, at nagkatitigan silang dalawa. Tapos, sabi niya, sabi niya, sandali lang sa'yo, and cut, sabi niya. Tapos sabi ni Jeremy, sabi niya, wait, bawal po yun, sabi niya. Kasi nga, ang bata pa ni Jeremy, mga kasembreros, no? Sobrang kulit talaga ng dalawang ito. Tapos tawanan sila. I-play ko ito mamaya, mga kasos, para marinig ninyo. Talagang hindi mauubusan to ng kakulitan. So, ito rin yung parang isa sa mga nagpahatak, no, sa mga audiences na hindi siya boring. Hindi lang siya sayawan, kundi merong participation din ng mga hosts, ng dance authorities, and so on, mga kasembreros. Which is definitely a good thing na talagang mataas ang kanilang ratings, mga kasembreros. Tapos, pasegwehan ko tong Don Bell, no? Si Jingsky Martinez 8 hours ago, my favorite Don Bell throwback teens photo. So, dito si ito yung sasabi ko, mga kasembreros. Tingnan niyo yung suot ni Donnie na brand, no, ng damit. Abercrombie, no, parang something like that, yung Abercrombie yata ito, na sinasabi ko na yung ibang damit ay sinusuot din po ng ibang artista.
Okay, hindi lang natin namamalayan kasi nakafocus tayo sa Kathleen mga kasembreros. May iba rin si si Kailin Alcantara yata or si Mavi Legaspi, na anak ni Carmina Villaruel. Nagsuot niya yata ng ganito basta marami ako nakita na magkakapareho. Si James Reid, no, minsan magkakapareho din sila ang damit ni Ma'am Catherine na Gucci yata, Louis Vuitton. Kasi nga pareho din silang parang brand endorser ng Louis Vuitton. So, ganoon mga kasusba. And isipin natin, di ba, sinasabi nila, magkakamatch o pareho ng damit sina Mayor Mark Alcala at saka si Catherine and so on and so on. So maliban sa isa lang sila ng designer, no, na pinsan nga ni correct me if I'm wrong, no, si Justin Benitez. Maliban naman siguro sa designer na or nagbibigay ng idea, si Justin Benitez ay may sarili din naman sigurong style si Mayor Mark Alcala. Parang ano lang yun parang brand ng kotse, Mercedes-Benz. So hindi lang ikaw yung Mercedes-Benz kasi nga mamahalin yung kotse nyo, no? Kunwari yung ibang mga brand ng damit, no, pwede mga mention natin, no, Abercrombie and Fitch, no, something like that. May bench na may ito parang iba-iba. So, dahil sikat yung mga brands na ito, so syempre, parang may kakapareho kang kasuot or may kapareho kang gamit mga kasembreros. Parang brand ng iPhone or brand ng Vivo or brand na ganito, na ganyan. So, parang ganoon siya mga kasembreros. So, parang ganito rin, no? Ngayon ko lang actually napansin tong kay Donnie, na pareho pala sila na may letter A mga kasembreros, no? Kagaya sa Kathleen mga kasembreros, may pareho din silang damit. So, which is, na-shock lang ako, no, na mayroon palang ganito si Donnie. So, pero ito pa throwback, no, na picture ng Don Bell mga kasembreros, no, during their teenage days mga kasembreros. So, ang bata-bata pa si Sir Donato at saka si Ma'am Belinda dito. Mga kasembreros ng mga Cathinatics. Tapos, next item natin, pangalawa, no, ang cute nito, ang cute ni baby. Ginaya niya rin yung linyahan ni Ma'am Catherine doon sa nilalait-lait niya yung mga may hirap na bata na parang naging mata pobre nga siya mga kasembreros, no. Medyo lang si baby dito, no, medyo medyo hindi lang yung kanyang bukang bibig pero ang cute niya dito. Try kong play nito mamaya mga kasembreros, ha, para ma-appreciate po ninyo si baby girl na ginaya niya yung boses ni Ma'am Catherine. Parang lip sync na yung ginawa niya dito mga kasembreros, na yung nalalait nga si attorney ng mga bata. Parang si Super Ingo yata yun, no? Kasama niya sa Jairus Aquino at saka si Makisig Morales. Tapos last item natin, pinicturan ng isang admin yung sina Shanti at saka si Alden mga kasembreros doon nga sa Stars on the Floor, no? Kasi nga nung una ay parang nabighani si Alden, pero yun, second episode nila parang normal na lang, no, mga kasembreros. So which is walang romantic na attachment si Isoy mga kasembreros kay Shanti, na humanga lang siguro siya, no, sa kanyang unang pagkakita kay Shanti mga kasembreros. Pero team panatag pa rin ang Kathleen, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen at saka Don Bell items, no. Piplay ko po itong mga videos natin pong papakinggan, lalo na itong kakulitan ni Alden at saka ni Marian. Tapos pakinggan natin of course, no, napakagandang salita po ng Panginoon na kailangan natin sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po sa bawat isa. Napakaganda. Napakaganda ni Catherine. Pero weekend po, weekdays po mga. Ang ganda-ganda niya. Di ba? Ang ganda. Thank you. Yucky! Kahit ano pang gawin nyo, hindi ko kayo maka-level. Maka-cheap lang kayo, no? Ang arte mo ah! Bakit? May ganito ba kayong damit? Palibhasa kasi, mga poor lang kayo. Poor. Sobrang mamamangha tayo sa Word of God. Ang title ay Ang Katuparan. Luke chapter 4 verses 18 hanggang 19. The Spirit of the Lord is upon me, upon Jesus Christ, because He, God the Father, has anointed me
Jesus Christ, to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Napaka-amazing ito mga customers kasi Luke ito ay New Testament. Okay? Ang libro na sinulat ni Dr. Luke mga kasembreros or ni Lucas ay sa bagong tipan, no? Pero yung mismong quote, mismong mga words na ito mga kasembreros ay actually sinabi ni Lord Jesus Christ bilang katuparan doon sa Isaiah chapter 61 verses 1 to 2 mga kasembreros, na alam natin na ang Isaiah, ang libro na sinulat niya Prophet Isaiah mga kasembreros ay nasa Old Testament. So grabe, no? Kasi makita natin na mismong salita from the Old Testament ay sinabi ni Jesus Christ mga kasembreros sa New Testament. Okay? From lumang tipan, sinabi niya sa bagong tipan mga kasembreros. Grabe, no? Napaka-amazing po talaga nito mga kasembreros kasi di ba? Parang katuparan talaga siya, mga kasembreros. Sa buhay natin, may mga pangako ba? May mga sinabi ba sa atin na sabing gagawin to sa'yo, bibigay sa'yo, tutulungan kita, ganun. So, tapos hindi natupad. Okay? And by the way, yung pag-promise or pangako, mga kasembreros ay hindi po yan kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Yes or no lamang po, mga kasembreros. Kasi kung hindi natin kayang gawin ang yes, bakit pa tayo magpa-promise? Kasi nga ang promise ay ginawa para lamang mabasag or hindi matupad or mapako, mga kasembreros. Kung kaya yes lang, no, yes or no, mga kasembreros. Kung hindi natin makaya yung yes and no, bakit pa tayo mangangako? So much better na gagamit lang tayo ng hindi gaanong paasa, no, mga kasembreros. Kundi tayo po ay tayo po ay yes or no lang yung sasabihin natin, pero ginagawa natin, mga kasembreros. Pero kung hindi naman tayo nag-yes, nangako tayo pero hindi naman natin tinutupad, so yun po ay hindi kalugod-lugod, no, sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. So imagine a world where hope is restored, freedom is granted, and wounds are healed. This verse in its essence embodies the message of Jesus Christ, fulfilling the ancient prophecies of bringing good news to the poor, freedom to the captives, and healing to the brokenhearted. So, si Jesus Christ kasi, nung, di ba po, pumunta siya kasi nga siya yung katuparan, di ba? Siya yung, long time awaited Savior. Long time awaited na Messiah, mga kasembreros. That is why, yung pagdating niya ay matagal na na-expect, no? At saka plano talaga ng Panginoon, ng Diyos Ama, mga kasembreros, na siya po ay padala para po ma-save or maligtas ang tao. So kumaga pa, bago pa, parang isang direktor, no, sa isang pelikula, alam niya na kung ano yung beginning, yung climax, at saka yung ending, mga kasembreros. So any happening, any event, mga kasembreros, along the way, ay alam niya because God the Father was the ultimate director. Alam niya kung ano mangyayari, mga kasembreros. So kaya hindi na siya nagulat na ganito ang nangyari. Kailangan ipapako sa krus si Lord Jesus Christ. Mamatay siya na ganitong barbaric, no? Hindi siya makatao, no, na pagkamatay, mga kasembreros, sa krus, pero ginawa niya dahil sa kanyang labis-labis na pagsinta sa tao, mga kasembreros. So siya, parang restoration, no? Restoration ang nangyari kasi nung dumating si Jesus Christ, nagkaroon ulit ng yung tao, nagkaroon ng pag-asa, na-restore yung kanilang pag-asa, na-restore yung kanilang kalayaan, na-restore yung ating reconciliation sa Diyos Ama. Kasi nung hindi pa dumating si Jesus Christ, ang puot, ang galit ng Diyos, mga kasembreros, ay nasa sangkatauhan because of the great sins now that people have been committing. So, or have been doing, mga kasembreros. So, yun siya, no? Naghilom ang sugat, okay? Kapag meron tayong sugat, pag hindi naghihilom ay talagang masakit, no? Pero nung dumating si Jesus Christ, ay lahat ng miraculous acts, lahat ng mga posibleng mangyari, mga kasembreros, ay talagang ginawa, no, ni God the Father through His Son, Jesus Christ, mga kasembreros. Ganun po katindi at ganun ka grabe. And minsan na mga tao lang talaga na underestimate yung nagawa ng Diyos, no? Especially kapag nakikita na sila na si Jesus Christ nasa pako, nakapako sa krus na kahoy, nakapako sa krus na
ginto or metal man dyan. So, parang naawa sila kay Jesus Christ, mga customers, kasi nandun nga siya sa krus, no? Pero actually, hindi po actually kailangan ng Diyos natin ng awa, no, sa Kanya. Gusto ng Diyos at kailangan ng Diyos, mga customers, na iniutos ng Diyos, mga kasembreros, na tayo po ay maging maawain sa ating kapwa-tao, pero hindi niya kailangan ng ating awa sa Kanya. Kaya ganoon po siya, mga kasembreros. So kung kaya tayo po ay maging maawain sa ating kapwa-tao, kahit na yung ating awa sa Kanya, hindi natin gawin yun. Kasi nga Diyos siya, mga kasembreros. Maawa tayo sa ating sarili, no? Kasi tayo po ay helpless without God. Because God Himself is God even without people, and people without God are useless, meaningless, and dead, mga kasembreros. So kung kaya yung awa na yan ay gamitin natin para sa ating pamilya, sa ating kaibigan, and the people around us, no? The people we deal with every day, mga kasembreros. So ganoon po dapat. Kasi parang kumaga pa, kaya na, all-powerful ang Diyos. Napakalakas na, He's the ultimate source of strength, mga kasembreros. Hindi niya yun kailangan. Ang kailangan ng Diyos at ang iniutos niya sa atin ay maging maawain tayo sa ating kapwa-tao at sundin natin ang Kanyang kalooban. This verse, sabi niya, freedom, bring good news, and in its essence embodies the message of Jesus Christ, fulfilling the ancient prophecies of bringing good news to the poor, freedom to the captives, and healing to the brokenhearted. It speaks of a transformative power that transcends physical boundaries and touches the core of our being. So yun nga, kagaya na na-mention dito, magpapalayain ng mga nakakulong, yung mga hindi malaya, palayain, mga kasembreros, yung mga may hirap, ay tutulungan, i-share, i-share ang gospel, ay bahagi ang magandang salita, ang magandang balita sa Biblia, mga kasembreros, which is, alam niyo po, unti-unti na siyang nangyayari ngayon kasi in any way, small ways, mga kasembreros, ay talagang marami na ang nagbabahagi ng gospel. Sa TikTok, sa Facebook Reels, sa YouTube, of course, talagang, parang nakita natin na dito na yung na-manifest na, mga kasembreros, yung pagbabahagi ng gospel. And people of God today, mga kasembreros, are also on fire sa pagbabahagi ng gospel, which is definitely kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. In Luke chapter 4, verses 18 hanggang 19, we witness a pivotal moment in Jesus' ministry as He reads from the scroll of Isaiah in the synagogue of Nazareth. So, nangyari kasi dito ay umattend si Lord Jesus Christ ng parang simba. Nagsisimba ang mga tao, tapos pumasok siya, and then He quoted the gospel or the synagogue or the scriptures, mga kasembreros, from the Holy Scripture or the Holy Gospel of Isaiah, mga kasembreros. So which is, siya na yung katuparan. Siya yung fulfillment of that promise, mga kasembreros. Furthermore, Jesus proclaims that He is anointed to proclaim good news to the poor, underscoring His focus on the marginalized and those in need. So kung kaya yung mga may hirap, mga kasembreros na tao, ay yun ang isa sa mga topmost priorities ng Panginoon, mga kasembreros, yung mga may hirap. Because alam niya na ang mahirap, ang taong dukha, mga kasembreros, ay hindi nila kaya ang kanilang sarili. So they will trust God, they will pray, they will ask, they will request from God, mga kasembreros, kasi hindi nila kaya ang kanilang sarili. So ang tendency, ang tao kapag maraming pera, hindi naman lahat, pero yun yung parang nagiging mindset ng tao na kapag marami akong pera, parang hindi sila gaanong pipray, hindi sila gaanong nakikipag-communicate sa Panginoon, hindi sila gaanong titiwala sa Panginoon, because they have everything. They have what they wanted, mga kasembreros. So ganoon po siya. Kung kaya, it's really important na tayo po ay magkaroon ng poor heart ba, hindi man sa situation natin na mahirap tayo, kahit asin, kahit toyo, wala, parang ganoon, mga kasembreros ba, bigas and so on, wala. So hindi po ganoon, may mga times na nawawalan, pero yun yung situation. Kasi may mga tao talaga, like yung mga pinupuntahan nga nila
Pugong Biyahero, ng Team Looy, mga kasembreros, no? Yung mga pulubi. So, yun talaga sila yung mga kinoconsider na marginalized people, no? Kumaga pa, mahirap sa mga mahirap, dukha sa mga dukha, mga kasembreros. So, it's really important na tayo pa magkaroon ng mapagpakumbabang loob, no? Ganon siya, mga kasembreros. Jesus' mission also includes setting the oppressed free, showcasing his role in delivering those burdened and downtrodden. This aligns with invitation in Matthew 11 verse 28 for all those who are weary and burdened to find rest in Him. So yun nga, no? Kagaya sa Matthew 11 verse 28, mga kasembreros, na lahat na nabibigatan, lahat na nahihirapan, mga kasembreros, ay lumapit sa Kanya. Because ang Diyos natin, siya yung katuparan. Kaya siya yung fulfillment, mga kasembreros, na sa lahat ng aspects natin, no? Maybe we are imprisoned with financial scarcity, relationship issues, no? Meron tayong mga problema sa ating pamilya, hindi tayo nagkakasundo ng ating pamilya, mga kasembreros. So, manalangin tayo sa Panginoon. And yun nga, no, tinuturuan tayo na talagang mag-forgive, magpatawad, magkaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan. And magmahalan, no, sa loob ng tahanan, mga kasembreros, because God is love. So, final thought natin, imagine you're at work caught in a cycle of endless tasks, but you choose to help a colleague, no? Kumaga pa, nandun yung pagtulong natin, mga kasembreros, sa ating mga katrabaho na nahihirapan. That's what Jesus calls us to do, be a beacon of hope. Like giving sight to the blind, bringing clarity to someone's chaotic life. Lift up those who feel trapped and helpless, just as you would support a family member in need. So nga, no? Yung ating bottom line dito ay magtulungan tayo. Just like Jesus set an example na kumaga pa, naging tulong sa mga may hirap, sa mga nangangailangan in any way, in any possible way we can, mga kasembreros. So yun siya. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of support or help sa mga tao sa paligid natin. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.